Kalingap, Hi mga kalangga! please support Wow Life TV. Thank you. You're Mr. Good Vibes. Para ma-promote din sila. Siguro, pwede mo i-shoutout din yung mga reactor mo, then mag-shoutout ka ng isa na nagugustuhan mong gumawa. Siguro si Kuya Wow Life. Wow Life TV. Wow Life! Shoutout sa iyo, bro. Kasi kung alam niya na, syempre, ano talaga, yung issue. Anong kanta mo? Yung maganda tayo ng Kung Ako Mag-aasawa. Kiss mo muna ako. Game. Ikaw mauna. Kung ako ang mag-aasawa, pipiliin ko yung anak ng magsasaka. Bakit? Magtatanim siya, magtatanim ako, magtaniman kami dalawa. Ay, ano ba yun? Anong ano? Magtaniman kami hanggang hating gabi. Ano naman? Hanggang hating gabi. Napag-reminded ito. Kung ako naman. Kung ako ang mag-aasawa, ang pipiliin ko anak ng Rochelle Defender. Anak ng Rochelle Defender? Isang Rochelle Defender. Tira ko siya. Magtirahan kami. Mula araw hanggang gabi. Mula umaga hanggang gabi. Tara na, magtirahan tayo. Okay, isa pa. Life, anong pinaka-pangarap mo na lugar na gagawin natin yung best thing ever na sa tingin mo? Sugo. Bakit? Tinanong mo ko, sinagot kita ng maayos. Sabi ko, best thing ever. Bakit sa Sugo? Bakit? Ano ba yung best thing ever? Best thing ever na gagawin natin doon. Na hindi pa natin nagagawa sa bahay na ito. Doon natin magagawa lahat kasi dito, pag pasigaw-sigaw ka dito, marami makikinig ng kapitbahay. Pag doon kasi, sa lugar ng Sugo, kahit pa mag-bulyo-bulyo ka doon, walang makakarinig sa'yo. That is the best thing ever. Si Arari walang iya. Gabi kasi sa live ko sabi niya, mag-sponsor na lang kay Wow Life. Ay kay pang Sugo. Sabi ko nga, yung tanong ko, kung saan mo ang anong pinapantasya mo na lugar na gusto mong puntahan mo? Disney Island. Saan banda yun? Hong Kong. Atas medyo mababa lang yung ano ko. Mababa lang yung pangarap ko. Sino kasama mo doon? Siyempre, ikaw. Tapos anong gagawin natin doon? Di mamasyal. Kung may pira, ibili ka ng kung anong gusto mo. Tapos matutulog tayo sa pinaka-masarap na tulugan. Pinaka-masarap na tulugan? Oo nga. Yung tipong tayo ng dalawa. Na malayo tayo sa problema, malayo tayo sa mga basher. Wala naman tayong basher. Ay, ikaw wala, ako marami. Marami ko basher. Ano ba? Tungkol sa Rochelle, pintuhan natin. Sige. Anong sa tingin mo? Anong nakita mong improvement sa Rochelle ngayon? Improvement sa Rochelle? Sa kanilang relationship or sa kanilang dalawa lang mainly? Madali lang masagutin yung mga ganyang tanong. Basta naramdaman lahat na nagmamahalan sila. Talagang may improvement yan sa isang relasyon kasi mahalaga yung fair, patas talaga. Fair? Parang tayo? Parang tayo, mahal mo ako, mahal din kita. Hindi, mas mahal mo ako.
Hindi, mas mahal kita. gusto ko isipin yung mas mahal ako kasi ako yung diba, mas kasi maganda yung ganun kasi mag-work out talaga sa magkaroon ng improvement hanggang sa mapunta doon sa sinasabi na magsama hanggang dulo. Anong napapansin mo sa for worse, nandun. Pagdating naman sa ugali ni Rachel, pag silang dalawa magkasama, ano mang napapansin mo? Pabibi. Mahilig kong palambing. Clingy. Cleaning something, ewan ko, anong tawag mo, cleaning, baka magkamali, ito, mabash pati dito. Cleaning, yung tawag mo, sweet guys. ba? Yung sweet Yung ba? ano mo tawag doon? Malalahanin. Magpabibi, magpalambing, di ba? Ganyan. Di naman ganun silang ga. Yun ang sa tingin ko, yung pag sila lang dalawa, off-cam lang. Hindi, wala akong sinabing off-cam. Wag na natin imagine yung off-cam kasi hindi na natin yun abot. Yung on-cam lang, nakikita lang sa natin. on-cam nila, si Langga Rachel, talagang, ayun na nga, pag tungkol naman sa mahal-mahal, talagang talagang ramdam natin, alam natin 100% na mahal niya, hindi lang mahal na mahal talaga niya yung isang Dodong Oro, di ba? First boyfriend niya, di ba? Yun. First love. Di ba sabi niya pinakauna at pinakahuli? Diba? Ikaw naman, si Dodong, ano napapansin mo? Kay Dodong? Anong napapansin mo lately kay Dodong? Kay Dodong, si Dodong, napansin ko sa ugali ng isang Dodong yung tipong may pangarap talaga sa buhay. Na hindi basta-basta agad susugod na ganito ganyan or something like na hindi agad basta susugod sa isang bagay na alam niyang sabihin medyo mahirapan siya or hindi niya kakayanin. So maganda yung naisip Dodong na hanggat maaga pa, hanggat kumikita siya, ipon na ng ipon. Actually, nakakabilib yung ugali ni Rowell. Maganda yung ganun. Talagang may plano siya para sa future. Kasi ang sinasabi ko before nga na yung hindi siya kagaya. Kumbaga kasi mabibilang lang yung mga kagaya ni Rowell, yung mga ganyang ugali, mabibilang lang yun. Kasi kadalasan kasi mga ganyang edad, 20 plus, 24, tapos magka-boyfriend ng medyo bata sa kanya, 18, 19, 20, something like that. Yung iba nagmamadali. Yung iba gusto magsama na agad, yung iba natatanan. Pero itong dalawa na to talagang inuuna talaga nila yung sinasabi nilang kinabukasan, future nila. Kasi si Rowell, gusto niya kapag sila mag-settle, like for example, 5 years from now, is ayaw nilang maranasan dalawa or maranasan nila yung naranasan nila sa pamilya nila. I mean, yung kung gusto nila yung gusto ni Rowell yung yung mag-settlement sila is hayahay na yung lahat, nawala ng problema. Hindi naman nawawala ng problema kasi I believe may problema. Nasa maayos na kalagayan yung bawat family. Nasa komportableng pamumuhay na. Yung Morales family, sa pamilya ni Rachel, sa pamilya ni Rowell. So, ayun, nakakabilib yun na ugali bilang isang lalaki na gano'n naman talaga dapat. Diba dapat naman gano'n talaga mo life? Oo. Na kapag mahal mo yung taong gusto mong makasama habang buhay, talagang you really do something or yung gagawa ka ng paraan para magsikap ka. Oo, para diba kasi ikaw yung magiging provider soon ikaw yung magiging haligi ng pamilya. Alright ko naman, dinalay ko. Parang na-remember ko tuloy yung sinabi doon sa basher. Parang parang puwit ng manok. Yung basher? Yung mga basher, pag sinabing basher, pangit ang ibig sabihin ng pag sinabing basher. Walang magandang sinasabi yan. Puwit ng manok, puwit ng kalabaw, puwit ng kabayo, puwit ng kambing, parang mga ganon. Na hindi dapat pagpansinin. Ang unang papansinin, yung mga lang. Pag yung mga below the belt, yung mga ganyan, pag mga ganyang mga wag na pagpatulan kasi maliit na bagay. Tsaka yun na nga lagi na sinasabi, hindi naman ng babasyan kung hindi nakaramdam ng inggit Totoo ba? Naniniwala ka ba sa talaga? Mga bashers, inggit yung dahil kaya nang mabasher. I mean, naniniwala ka ba talaga, Wow Life, na a basher starts with because inggit? Kadalasan. Why? I mean, nainggit. Kasi may mga tao may mga taong sabihin makitid mag-isip or makitid ang utak, ganyan, yung tipong
bakit ganyan? Dati nasa baba pala siya, bakit nga nasa taas na? Pero bakit ako hanggang ngayon nasa baba pa rin? So ando na yung sinasabi nilang mahirap pang paniwalaan, yung sinasabi nilang mga taong mahilig manghila pababa, yung nasa taas ka na. Yun yung mga ugalit ng mga bashers. Una yung naiinggit talaga. Kaya sila, no? So, ibig sabihin, maraming inggit talaga sa Rochelle. Because kaya minsan, siyempre tao lang din si Rochelle, lang hindi naman perfecto. Kaya minsan, kung meron silang makitang mali, yun at yun talaga yung i-ano nila. Nasabihin na agad na dinidiin, yun yung maging sentro ng nila. Kumbaga magiging tama ako, yun talaga yung ganyan talaga sila. Kasi guys, hindi talaga natin maiiwasan na makikitaan natin sila ng like for example, masasabi ano ba yan, ganyan, kasi tao lang din sila, diba? And we're watching them like wala naman director as in realidad. So makikita talaga natin yung minsan kung wala sila sa mood, ganito, ganyan. Lahat makikita natin. Lahat tamang ganyan. Lahat. Ako, ganyan, mano din ako sa realidad. Matupak talaga. Kasi ito matupak ko sa asumpungin to sa realidad. Pag hindi napagbigyan yung gusto niya, yung tipong pag may ulo niya katulad ng ginawang masama, tapos na kasi bangot mo ka, sumpong na yun. Si Miss M Slap yun, totoo naman kasi. Diba? Okay, so like for example, kung sinabi mo karamihan sa mga bashers, like we'll say 80% sa mga bashers ng Rochelle is because of inggit. And then how about those 20 people na basher? Anong rason nila? Rason nila yung tipong something like na example natin si something like example natin sa Leo Marbisol, di ba? Na so kung intindihin natin yung mga comment nila, like ni sino yan? Ryan ba yan? Ryan Pahantoy, ano pangalan nun? Pahantoy, Patanhoy. RG? RG, hindi pa Ryan, sorry, RG pala. Pahantoy ba? Kung pansinin mo sa mga comment niya, halatang, di ba, daw sila mag-comment ang siraan na si Rowell. So, pwedeng sabihin na, hindi mo masabi English, so pwedeng sabihin na obsessed sila or may gusto sila sa isang langga Rachel. Ganun lang yun. Na gusto na mangyari na parang sa pelikula na mapanood natin na may kontrabida. Gusto lang wasakin ang isang relasyon. Magtatagumpay kaya sila. Di ba may sa pelikula na sa mga pelikula na may nasasabing kung hindi ka man lang mapunta sa akin, hindi ka liligaya. Mapupunta sa kanya. Hindi ka mapupunta sa kanya. hindi ka liligaya. Sa tingin mo, yung mga basher magtatagumpay kaya? Wala pa namang bashers, although simula noon hanggang ngayon wala pa namang bashers na nagtatagumpay. Kasi at saka wala namang kasamaang nang pinanalo sa kabutihan eh. Hindi may mga basher din na nanalo kasi mga nasusuportahan natin dati parang ang bashers na mga nanalo yung pag gumip up ka matatalo ka. Pag mag-give up ka, yung mananalo sila. Yan. Pero pag sabay-sabayan man lang yan, bahala sila kung anong sabihin, basta tuloy lang ang kaya sa dati namin sinuportahan sa unang community, yung hindi ang Rochelle, yung unang community na pag sinabing basher, ang daming basher talaga. So, yun na nga, nag-give up sila, kumbaga isa na rin siguro sa dahilan yung hindi sila totoo talaga, hindi sila legit. Mahirap yun ipaglaban yung nasimulan nila. Oo. Na unang-una malabag sa loob din nila yung mga ipinupush ng tao kasi akala namin is nagmamahalan sila, but then deep inside is friendship lang talaga yung may offer nila sa isa't isa. Basta para sa akin parang ko lang tawag yan, parang ang prediction ko lang sa dalawa dito sa Rochelle, parang prediction talagang sila na talaga hanggang dulo. Yes. Totoo yan. Makabubuo silang sabihin maliit or malaking pamilya, magkaanak sila 1, 2, 3 hanggang 6 ba, ganyan. Grabe naman yung totoo yun. Kasi kumbaga kasi sa kwento na to, hindi mo masabing mas mahal ni Rowell si Rachel kaysa, or hindi pwedeng sabihin mas mahal ni Rachel. Parang pata sila, talagang sobrang mahal nila ang isa't isa. Kasi ma-analyze natin na pag tuwing kasama sila,
mabanaag mo or maaninag mo sa pagmumukha ng dalawa yung saya nila eh. Yung lagi Sa tingin mo, Live? yung dating Rowell na parang tahimik lang, parang sabihin natin ngayon mabungis-ngis na, seryoso ganun din. Ang Rochelle na palangiti hanggang ngayon lalo pang palangiti, mapagbiro. Diba? Kasi they're both comfortable. They're both comfortable and they are both happy for what they have now. English. Sa tingin mo guys, sa tingin mo, Live, anong reason ni kung sino yung nasa kung sino yung nasa likod ng Justin na yan na bash nila? Well, kaya sinasabi ko sa tuwing live ko, parang yan eh, parang siguro 5 tao, 10 sabihin 20 tao na may isang GC lang na yun lang gusto lang mangyari na mang-asar o gustong wasakin yung relasyon ng dalawa or ang Rochelle community. Yun lang yun. Tsaka sa mga basher na gumagamit ng Justin, magpalit naman kayo ng pangalan kasi malabong mangyari na si Justin na sa Silangga. Kasi, diba? Diyos ko po. Nakita na naman yan si Justin in person. Mukhang mabait naman. Hindi mukha. Talaga mabait naman talaga. Lahat ng mga staff ni Dudong Robles talagang mabait talaga. Wala kang masabi. Andun na yung very supportive siya kay Dudong. Inalagaan nila si Dudong. Yun lang yun. So, bago-baguhin. Kasi yung basher talagang... Ang basher talaga. Buti nga, ang naisip ng basher siguro na ang gamitin ng pangalan kay Justin. Shout out sa lahat ng Roboys na okay magalit ako. Kasi sa lahat naman ng ni Dudong Roboys, sa mga staff niya or sa Roboys, something like that, si Justin lang yung pinakabata eh. Si Justin lang. Tsaka si Justin lang yung walang siguro, asawa. pagtatawanan lang sila ng mga fans, hindi maniwala ng ibang fans ko ang gayahin nila si Alex. Sino ba? Hindi mas lalong hindi rin kapanipaniwala si Justin. Si Justin kasi, kaya yun yung nagamit nila kasi image yung bata-bata. Yun yung ibig kong sabihin. Hindi na pwedeng ang siraan ng pangalan kay Kim, o kay Regan ba, kay Victor ba, mas lalo si Alex, di ba? So nakita na lang bata-bata si Justin. So ito yung ibagay natin magawa din ng sariling kwento natin. Ganun yun. Di ba? So nakakabobo pag naging basher. Sa tingin ko sa dalawa naman ngayon, hindi man perfect yung dalawa for sure yan kasi tao lang din naman sila. Makikita natin nagagalit sila, naiinis sila, napupuno sila sa mga bashers, but then nangingibabaw. Natural na yan lahat naman pero nangingibabaw yung pagiging mabuting tao nila. Oo naman. Lang yung mga tao lang sa Sukmid kasi we can't please them because andun na yung ang bilis nilang mawala ng gana, no? Kapag nakitaan nila ng ganito ganyan, which is yun naman talaga yung realidad sa buhay sana na dapat they will consider it because yun naman talaga yung realidad. Sino bang hindi nagagalit? Sino bang hindi naiinis? Sino bang hindi lahat naman nagagalit. Si Wala hindi siya masyadong nagagalit. Pag ako galit kasi, yung tipong iniisip ko agad ko, bang pag ipagpatuloy ko itong galit ko natutupos ang kaaway ko lang yung asawa ko si Miss Im's Life. Pala, baka maghiwalay lang kami, baka magkasabi ako ng masakit na salita. So mas maganda, kinikim-kim ko na lang, tapos lalabas ko sa bahay, bibili ako ng sigarilyo, doon ko ibuga ko na lang. Ngayon lang ko magmura, sabihin ko na, putang ina. Bakit gano'n? Hanggang sa mawala yung galit ko. Hindi, totoo hanggang sa mawala yung galit ko, babalik na ako ng bahay. Ipagpalagay natin kasalanan niya, ako yung unang mag-sorry. Sorry na. Kasalanan ko? Sige, sa akin ang kasalanan ko. Ako na lahat may kasalanan. Kasi naisip ko, itong galit ko, sila yung buti kung ang kalaban ko, kapitbahay, mga lalaki, buti makipagsuntukan ako. Kahit pa maghapon din mo suntukan. Pero pag kalaban mo, asawa mo, kahit pa naisip mong siya yung mali, hindi mo pwedeng sagutin kasi ang babae kasi hindi rin nagpapatalo. Hindi ka mananalo sa bungangan ng babae. So, putak ng putak yan, bulol yan. So mas maganda, ilabas mo yung galit mo. Ang ginagawa ko, labas yung galit ko, bili ko ng isang kahang Malboro or kalating kaha, sindihan ko. Doon ko ibuga lahat, putang ina din ako, bakit gano'n. Hanggang sa pag-isip-isip ko, tama pala ginawa ko, hindi ko siya pinatulan. Nawala ang galit ko, nakinig ko ng coke mismo. Pagbili ko ng coke, nakayusi ako, balik mo sa bahay. Malamig rin ulo niya. Sorry. Ang maganda naman kay Wawlife, hindi siya rin. Kumbaga malambot din siya pag nag-sorry na ako. Tapos yun na.
Magjejejer na kami. Ay, never nangyari sa amin yan. Nagkatampuhan kami tapos nagaganyan. Oh my God. Kailan ito. kaya nangyari? Ayoko ng ganun. Nung nakaraang buwan, di ba? Pero hindi yun, nung nag-away kami. Ayoko ng ganun. Never. Kasi, yun yung sinasabi nila Nag-away kami tanghali. Sobrang galit ko. Tapos pag-uwi, nag-beer kong using, doon ko binungga lahat ng galit ko. Lumamig ulo ko, minumig ko ng coke. Tapos pagdating ng gabi, doon na. Nangyari yung labanan ng Russia at saka Ukraine. Do not believe my life kasi it's not true. Hindi mo na kasi mag-asawa naman tayo na kasama doon. Pero hindi totoo. Kasi kung hindi ako sa good mood, oh my God, walang mangyayaring ganun. So, yun lang. Pero ang dapat sa Rochelle guys, tayo mga fans, is titingnan natin yung positive kaysa kung ano mang negative. Di ba? Oo. Titingnan natin although sila. lahat naman nagkamali. Kahit si Miss Lim's Life, di ba? Aminado nagkamali siya. Ang dahil dun sa pagmamahal niya kay Langga Rachel. Kinausap ko siya, ito yung mali mo. Tama yung gawa mo, pero in a wrong way. Tama yung gawa mo kasi ando na concern ka kay Langga Rachel. Pero sa maling paraan. So, hanggang sa oo nga pala dito. So, yun na nga, sorry. So, yun. Kaya nga sabi ko, walang perpektong tao, lahat nagkakamali. Correct. Yun. Diyos lang po ang perpekto. Yes. Yun lang yun. Kahit sa relasyon, walang perpektong relasyon. Magkaroon ng away-away. Yung iba pa nga, may call-off dati. Ba? Oso yung call-off dati. Call-off, pag-away, hindi magpansinan. May mga ganyan kasi, ang isang relasyon kasi pag walang away-away, hindi po mag-work out yan. Isip ko lang, what if, syempre sa isang relasyon, hindi naman talaga may pero pag kami ni Wowlep ang mag-call off, logi ako. Kasi nagsama na kami, kung mag-call off kami, dito sa kwarto, ako sana matulog. Sa balkon, o doon sa sala. Di ba, Wowlep? I-relate natin yung situation sa Rochelle. Sige, Wowlep tsaka Rochelle. Hindi kasi isang relation, na-imagine lang, naisip ko lang Wowlep, sa isang relationship naman talaga, is hindi naman talaga perfect. And may mga chances naman talaga na nag-aaway kahit man nyo pa yung isa't isa. What if naman. yung Rochelle, gaganon, tapos na-imagine ko lang kung how will mga fans magre-react. Pag-away. Siguro sa Rochelle, siguro masasabi ko lang din, kung may ganyang away, wag na ipaalam sa fans kasi malamang apektado talaga mga fans. Yung iba, iyak talaga. Yun lang yun. Andun yung malulungkot. Hindi naman pwedeng lahat malaman ng mga fans. Mayroon din mga bagay-bagay na idaan sa private na kayo lang mismo nakakaalam. Yun lang. Pero pag mga good vibes, sa pagmamahalan nyo, Wowlep, na-remember mo yung one time na natanggal yung pangalan nila sa relationship? Doon pa nga lang walang naganap na away doon. Wait lang. Feeling ko lang. Doon pa lang walang napanood ng mga fans doon na nag-away sila, nagbulyawan sila pero nung nangyaring nawala yung in relationship, nag-overthinking yung iba umiiyak na talaga, yung iba hindi natutulog, napupuyat na kung ano ang nangyari sa dalawa. Which is totoo naman. Paano na lang kung mangyari, kaya nga sabi ko kanina, mga ganyang bagay hindi na dapat i-public yan. Hindi kasi doon yun sa live ni Ate Lorne kasi nasabing may tampuan daw ang Rochelle. And then si RRE nung time na yon, nung nag-live ako, nagulat siya bakit natanggal yung mga in relationship nila, di ba? With pangalan nila yon, ganon. And then it's a prank lang yun. I think 2 days. Then naibalik nila. 2 days pa yun o isang araw? Nung pumunta si Dudong sa Ilalangga, tapos kisyo nag-usap sila, ganyan. Kasi sa mga ganyan relasyon, natural na yan. Kami nga ni Wowlep, mas matindi pa siya sa Rochelle Nung nakarang buwan lang, nag-away kami, ang ginawa niya sa akin, blinak niya ako sa messenger, samantala magkasama kami sa bahay. Nung nagkabati kami, sa kanya ako ni-unblock. Pati sa Facebook. Ay, ganun. Ikaw lang talaga ang tao pag galit. Kaya pag sa akin, pag ako galit, ayaw ko na siyang harapin, aalis na lang ako. Binak ba kita wala? Nagtanong ka pa? Tuwing away namin, kahit hindi pa kami magkasama, tuwing away namin, naka-block ako lagi. Oh my God, naka-block ba? Ganun ka pa. Ganyan po ang isang relasyon. May
may awayan, pero hindi naman puro away talaga. Dapat talaga mas lamang pa rin yung pagmamahalan nyo. Ganyan, yung pag-intindi sa isa't isa. Correct. Sino ang mas mahaba pasensya sa atin? Ako, kasi kung hindi mahaba pasensya ko, matagal din naghiwalay. Sa itong ugali nito, kung iba nakatuloy nito, malamang naghiwalay na. Grabe naman, parang ang sama-sama na ugali ko. Hindi ko masabi yung masama ugali, pero sumpungin kasi to. Na hindi mo alam kung anong ginawa mong mali. Bakit kasi mangot na lang, nabubulyo na lang. Anong ginawa ko? Hindi ako nabubulyo. Sa aming dalawa, hindi ka na, sorry, hindi nabubulyo. Yung tipong nakasimangot na tapos naka-tiger lock. Kagano na siya. Sa aming dalawa, ako yung mas maba pasensya. Tiger lock talaga. Pwede mag-lion lock. Lion lock. Dirty lock, dirty lock. Ganyan. Siyempre, pag mahal mo, intindihin mo. Ang ginagawa, pinintindi ko na. Pero, pag minsan-minsan nga, bakit may sumpong na naman to? Maya biglang maglambing sa akin, wala yung ulo niya. Wow, life, ano yun? Ginamit ulo mo? Ibili mo ako napkin. Kadalasan nangyayari sa amin yung anak ng tipaklong ganyan naman pag ulo kasi may dalaw pala. Ayun, bili din ako. Para hindi ako maano sa mga kakilala ko doon sa tindahan ng mga lalaki, mga 17 kaibigan, barkada. Pagbibili ko doon, nakahubad ako, kita ko katawan kong malaki. Pabili ka po napkin, isang balot. Magkano yung modest with wings? Yung sister ba yun? Sister with wings. Yung all night long. All night long pa yun. Tapos tingin yung mga lalaki, bakit? Inisip na, ang laki ng katawan ng Wall Life TV, wag na. Hindi, seryoso. Yung Rochelle talaga is... Sa Wow Life yun. Sa Rochelle naman, bilib ko sa kanilang relasyon, wala akong masabi. Kung sweet man kami ni Wow Life, nagsama kami, para sa akin, mas sweet pa yung dalawa pag yan, nagsama na yung dalawa sa isang bubong pag yan. Dumating na yung sa panahon na magpakasal na sila, magsama na sila, mas sweet yung dalawa. Yung relationship nila ngayon, yung sama nila ngayon, hindi man perfect. I-enjoy lang muna. Tsaka ang gusto ko sa Rochelle yung hindi lang magmadali. I-enjoy lang nila kung anong mayroon sila ngayon. Oo naman, dapat naman talaga hindi sila magmadali. Kasi bakit yung kailangan magmadali? pagiging jowa nyo, huwag magmadali. Basta, kaya nga saludo ko sa isang role kasi talaga inuna yung sa Bisaya pa kaugmaon. Sa Tagalog, yung kinabukasan, future sa English. Yung una din kasi nila yung mga pamilya nila. Kasi pareho kasi family-oriented. Pareho nakatak sa isip nila na bago man dumating sa puntong makipag-asawa na ako or mag-settle down, dapat yung family ko nasa maayos ng pamumuhay. Truth naman yun. At kitang-kita naman natin yan kay Dodong sa dalawa, di ba? Kasi may mga kay Dodong Romel, pagdating sa attitude, karakter o sa ugali, wala ko masabi. Saludo ako. Kay Langgari siya ganun din. Mabait, magalang na bata ang isang Langgari. Usually kasi paminsan-minsan kasi, tao nga lang din si Raul sa Langgari. Ang dalawa na yun, paminsan-minsan mapupuno, sasagot din minsan sa mga misinterpret nga kasi sila ng iba. Yung iba na misinterpret nila. Sila na lang, mahirap ang magiging isang Raul at isang Rachel. Yun. Kasi sa mga panahon ngayon, parang alam natin na maraming taong naiinggit sa kanila. So, mabuti lang at marami din tayong mga fans na nakasuporta sa kanila. In fairness naman sa mga fans nila Rochelle, they're open-minded and kumbaga yung pag-iisip nila is nakakasabay. Actually, Wow Life, yung sobrang naging usap-usapan talaga yung nagwawali si Dodong. Yung mo naman, ang daming fans ang natuwa doon. Simple pero rock. Dinadala-dala lang naman tayo sa biruan. So yun, nakita ko naman sa dalawa is kahit na anong problema, kahit anong mga pangbabash dyan, although andun yung sasagot sila paminsan-minsan, pero natural na yun, natural na yun, tuturo lang ka, Rachel. Hindi yan sila magpapatalo sa kahit anong problema kasi naniniwala ko na mas malaki yung mga pangarap nila para sa pamilya, para sa sarili, para sa kanilang dalawa kaysa kung ano mang sasabihin ng mga iba't ibang nilalang sa paligid-ligid. Pag sikat ka, marami kang basher talaga. Pag sikat ka sa YT, gano'n lang yun. Maraming pupansin, maraming pupansin sa'yo. Pangalawa, maraming husga sa'yo, mampupuna, maraming nakabante sa kilos mo.
Pero mayroon din mga may iba na, yung iba nga below the belt yung mga tira, tsaka pambabastos na. Sikat ka eh. Pag marami kang fans, marami kang supporters, malamang marami ka ring bashers. Yes. Yan yung buhay sa kunig. Buhay ng isang influencer. Yun yung kaakibat ng pagiging sikat. Pag sikat ka, kaakibat mo na yung mga bashers talaga. Anyways, Wow Life, anong bukod sa charity vlogging, travel vlogging, nilang dalawa ngayon, ano pang inaabangan mo sa Rochelle? Nakabang sa Rochelle kasi ngayon kasi sa mga fans, natutuwa yung mga fans pag, di ba, alam natin na pag magsama yung fans sa isang, magsama yung isang Rowell at isang Rachel sa isang live, tuwang-tuwa na, kinikilig sila, lalo pag may mga pa-sweet-sweet, pakis, may mga palaro-laro sila, doon na ano ang mga fans. Pero mas maganda siguro, alam ko naman napansin ng Rochelle to, ni Rowell sa ni Rachel. Mas maganda kung magawa sila ng serye, no? Kunwari, ang gawa sila ng iwan ko lang kung magawa lang kasi mga busy sila sa charity. Ganda. Pero maganda din yan. Kumbaga, di ba, sinabi ni Dodong, maganda kasi yung nakakamiss yung sinabi ni Dodong nung every Saturday or Sunday is nga pala. Nawala yun eh. Yung nila, yung parang sabi nilang open forum sa grupo. Mayroon silang open forum every Saturday. Maganda yung ganun. Mayroong abangan yung mga fans. At saka hindi naman laging open forum kasi syempre kwentong lang. Yung kung ano nangyari sa isang linggo namin, to ganyan. Hindi rin. Kumustahan? O ikaw, kumusta ka na? Maganda din yung live, yung may abangan talaga every week. Kahit basta iba sa nakasanayan sa sa isang week siguro, mayroon silang mga 2 or 3 upload na kumbaga mayroon silang gawing na mayroong aabangan ang fans bawat linggo. Saturday night mga ganyan. Yun. Sana kumbaga something like same like na mag-live na kantahan, marami sila. Pero sa akin mas maganda yung may serye, no? Kasi dyan kasi yung sa bagay pag sinabing Pinoy kasi pag love team mahilig sa mga kilig-kilig. Like part 1 hanggang part 5 tapos end na yung storya na yun. Ganyan. And then next weekend another every month isang story. Tapos another month na naman. Depende sa kwento, depende sa haba ng kwento, depende sa sequence. Sa ikot ng kwento. Pero maganda ngayon yung every Saturday, pero iwan ko lang kung magawa ng Rochelle kasi alam natin busy si Dudong sa pag-charity. Siguro pag kung hindi sila busy, siguro naisip din ng dalawa na yan. Kasi yun yung alam mo naman pag Pinoy, pag YouTube, pag Pinoy ka mahilig sa mga kilig-kilig yan. Kahit nga ako, Pinoy ako, aminado akong sa kilig ako humanga sa Rochelle sa kanilang pamamahalan. Sige, tama na yun. Tapos mag-pluk-pluk na tayo. So, ayan guys, kayo anong napapansin nyo sa ating mga langga? So, yun lang about sa balangga. Kami ni Miss Im's Life, legit po yung pag namin sa maglangga, sa pag-support namin, mahal namin ang maglangga. So, yun yan. So, maraming salamat guys. Guys, bili na kayo 30 pesos. Tara. Naligo ka na ba? Naligo ka na? Thank you guys. Bye.